Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ronnie. Ang karanasan na ibabahagi ko ay ang karanasan namin ng aking mga kaibigan sa isang lugar dito sa Capiz. Hindi ko nababanggitin pa ang lugar na ito dahil marami kang tagapakinig dito sa amin. Mahirap nang magbanggit ng lugar dahil hindi lahat ng nakikinig ay may bukas na pag-iisip. Unang taon ito ng dekada 90. Ako ang pinakabata sa aming magkakaibigan at pinakamatanda sa amin ay si William. Nasa edad 25 na ito. Sunod ay si Jano, si Elmo at ako ang pinakabunso. Edad 21 na ako ng mga panahon na yon. Kaya hinahayaan na lamang ako ng aking mga magulang sa mga ginagawa ko. Pero palagi naman akong pinaalalahanan ng aking nanay na si Ninita sa kumakalat na balita noon. Patungkol nga sa mga ganito, mga aswang. Habang si Tatay Tubing naman ay sinasabi na matanda na ako para matakot pa sa mga ganon. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ang usaping aswang. Sa edad kong yon ay wala kasi akong nakita. At isa pa, ang bahay namin ay nasa tabi ng kalsada. Na mga panahon na ito talagang hindi ka na maniniwala at maaasar ka na lang talaga sa pinapakalat nila na maraming aswang dito sa lugar na ito. Siyempre tumanda na akong lahat-lahat pero wala. Maayos at maayos pa rin. At wala akong engkwentro sa mga ganitong klaseng nilalang. Ang bahay ng mga kaibigan ko nasa loob na bahagi ng sitio. May maliit na kalsada papasok sa kanila. Marami namang pamamahay pero nasa 50 metrong agwat na mga bahay sa isa't isa. Ang iba ay mas malayo pang agwat. Pero hindi naman namin yun pinapansin pa. Isang umaga, napag-usapan namin na mangiilaw ng palaka kinagabihan. Ito kasi ang paborito naming ipulutan at nagkataon naman na tig-araro ng palayan kaya maraming palaka ng mga panahon na ito. Nag-usap-usap kami ng oras ng aming pagkikita at kung saan kami magsisimula. Napagkasunduan namin na magsisimula kaming mang-ilaw sa palayan na nasa tabi ng kalsada. Susuyurin namin ang palayan hanggang sa makarating kami sa kabilang bahagi, kung saan ang sa itaas ng palayan na yon, bahay na nila Kuya William. Lahat kami ay nagkasundo sa plano, kaya ang tanging gagawin na lamang namin ay maghintay ng oras nun. Sulitin natin yung mga oras habang kompleto pa tayo. Sa mga susunod na araw aalis na ako Pupuntang Manila. Doon ako magtatrabaho. Wika ni Kuya William. Nakakalungkot man yung pakinggan pero ganun talaga. Dahil maging kami man ni Jano ay pupunta din ng Iloilo. Doon namin naisipan na maghanap ng trabaho. Bago pa man mauwi sa drama ang aming pagtitipon ay napagpasyahan namin na umuwi na muna sa kanya-kanya naming bahay. Narinig ko na rin kasi ang pagtawag ni nanay at dahil nasa parkingan ng habal-habal sa kalsada kami nagtitipon-tipon. Kaya ako ang mas naunang nakauwi nun. Pagdating sa bahay ay kaagad naman akong tumulong kay nanay sa mga gawain. Kasalukuyan itong naglalaba. At dahil mas mahirap ang pagkukusot at pagbabanlaw ay ako na ang gumawa nun. Pinasampay ko na lamang ito sa kanya. Maayos na lumipas sa mga oras ng araw na yon. Hanggang sumapit ang hapon. Nagpaalam na ako kay nanay at tatay na mangiilaw kami ng palaka kinagabihan. Tumangulang naman ang mga ito. Sumapit ang alas 7 ng gabi. Kasalukuyan kaming naghahapunan nang dumating ang aking mga kaibigan. Pinapasok namin sila sa bahay pero mas pinili nilang manatili na lamang sa balkonahe at doon magkwentuhan.
Binilisan ko naman ang pagkain para makaalis na kami ng maaga. Pagkatapos kong kumain ay binitbit ko na ang basket na gawa sa sako. Dito namin ilalagay ang aming mga mahuhuling palakanon. Bago kami umalis ay binilinan kami ni tatay na bigyan namin siya ng balaka. Sumang-ayon naman kami magkakaibigan sa sinabi niya. Nagpaalam pa si Kuya William sa kanya na kung pwede bang sa bahay na lamang kami iinom bukas ng hapon. Wala namang pagdadalawang isip na pumayag si tatay. Kaagad na kaming umalis para makarami kami ng mahuhuli. Bawat isa sa amin ay may suot na sombrero na may built-in na flashlight. Magkasama kami ni Kuya William habang si Jano naman at Elmo magkasama. Naghati kami sa dalawang grupo nang makarating na kami sa palayan. Masaya kaming nanghuhuli. Lalo na at umulan nung hapon, kaya nagsilabasan ng mga palakang bukid. At tuwang-tuwa kami habang nanghuhuli nun. Hindi namin alintana ang putik sa palayan. Lalo na't marami at malaki pa ang aming nahuhuli. Pinag-usapan pa namin ni Kuya William na 2 putahe ang gawin naming menu sa palaka. Marami na kaming nahuli kaya nagpasya na lamang kaming huminto na. Hinanap na namin kung nasaan ang 2. Ilang sandali pa ay nakita na namin paparating si Elmo. Nakasunod sa kanya si Jano na tila ba nagmamadali ang mga ito. Hanggang sa walang ano-ano. Tumakbo ang mga ito habang papalapit sa amin. Nagsisigawan pa sila ng mga katagang. May aswang pre! May aswang! Pinagtawanan pa namin silang 2 gawa ng napakarami nilang putik sa katawan. Na para talagang humiga sila sa may putikan. Tinanong ko kung ano ang nangyari. Sumagot naman si Elmo nang may nakita silang aswang sa ibaba ng burol sa palayan. Sinabi nila sa amin na hinabol pa sila ng nilalang. Kaya sila nagsitakbuhan. Dahil sa hindi kami naniniwala ay inaasar pa namin ng 2 nang may narinig kaming huni ng wakwak. Sabi sa inyo may aswang, sabi ni Elmo. Huminto lamang kami sa pilapil na magkakasama. Hinanda na namin ang dala naming gulok na ginagamit namin sa panghuhuli ng palaka kung sakali mang may kung anong hayop o yung tinatawag nilang aswang yung pumunta doon. Umupo kami sa pilapil. Hinintay ang wakwak. Ilang sandali pa ay biglang dumilim ang langit. Nang tumingala kami, may nakita kaming isang nilalang na may malapad na pakpak nun. Pero hindi nagtagal ay umalis din ang nilalang na ito. Nang nasa malayo na ang tunog niya, doon na kami tumayo at nagsimula ng maglakad pa uwi. Pagdating namin sa bahay ay kaagad na kaming naligo sa poso na nasa likod ng bahagi ng bahay. Ang plano naming dumaan sa kakahuyan papunta sa bahay nila Kuya William. Hindi na nasunod pa dahil sa nangyari. Nagising si tatay nang dumating kami. Sinabi namin sa kanya na magpapatulong kami sa paglilinis ng palakanon. Bago kami tuluyang naligo ay nilinisan na muna namin ang aming mga nahuli. Si Jano at Elmo, tuluyan ang naligo para mawala ng dumi ng kanilang katawan. Nagulat ako, Sir Seth. Nang pag-angat ko ng tingin ay nakita ko ang balikat ni Jano. Para bang may marka yun ng kuko. Mahaba ito na parang sinadyang guhitan ng kuko ang balikat niya. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari sa kanyang balikat. Ultimong siya ay nagulat sa tanong ko sa kanya. Dali-daling tiningnan ni tatay ang balikat nito. Parang minarkan ka, Jano sabi ni tatay noon. Dahil doon ay kaagad na niya kaming pinapasok na lahat sa loob ng bahay. Sinabi niyang sa kusina na lamang namin lilinisin ang palaka. Huwag sa labas. Bago pa man yun ay pinagpalit na niya muna si Jano ng damit. Pinahiram ko na muna siya ng masusuot. May kinuha si tatay na langis nun. Ayon sa kanya ay kinuha niyang langis na yun sa tiyahin niyang isang albularya, si Nanay Sasa. Hinaplasan niya ng langis sa mga marka sa balikat ni Jano.
Humihiyaw ito sa sakit pero sinabi ni tatay na, "Mamili ka na lang, Jano. Tiisin mo ang sakit o hayaan mong maging biktima ka ng aswang." Sa kagustuhan ni Jano na mawala ang marka sa kanyang balikat, tiniis na lamang niya ang sakit nun. Nang nalagyan na ni tatay ng langis ang balikat niya ay pinagpahinga na lamang namin ito. Kami na lamang ang nagtulong-tulong sa paglilinis ng palaka nun. Tinanong ko si Elmo kung nalapitan ba nung sinasabi niyang aswang si Jano. "Siguro, bumaba kasi yung lipad yung aswang na yun eh. Tapos bigla nang natumba si Jano sa putik. Kaya siguro nagkaroon ng marka sa balikat." Habang nagpapahinga si Jano at kami naman ay naglilinis na ng mga huli, doon ay muli naming narinig ang huni ng wakwak. Dali-daling tiningnan ng tatay si Jano sa sala. Natutulog pa rin ito. Dinampi niya ang kanyang palad sa noo ni Jano para tingnan kung may lagnat. Pero wala naman kaya napanatag si tatay. Hindi naman na siya nag-aalala na makakapasok ang nilalang kasi gawa naman sa sementong bahay namin. Nakajalosin na rin ang bintana nito at may kortina. Kaya sigurado siyang hindi magagawa ng nilalang na makasilip man lamang sa loob ng bahay. Hindi naman nagtagal at huminto na rin ang paghuni. Lumayo ito sa bahay at nang sumunod na paghuni, ay tila ba galit na ang tinig ng nilalang na yon. "Ayun, galit. Hindi niya nakuha yung gusto niya eh," sabi ni Kuya William. "Sino kaya yun, no?" Tanong ko naman sa kanila kahit na medyo skeptical pa rin ako noon. Ay naman kay Kuya William, isa lang naman ang kuno-kunong aswang sa lugar. Walang iba, kundi si Tandang Hilda. Yung matanda na pailalim kong makatingin. 15 minuto pang nakalipas ay bumalik na si tatay sa kusina para tulungan kaming muli. Sa dami ng aming nahuling palaka, halos mga lahat ang sa isang maliit na balde ang karne. Nang malinisan na naming lahat yon ay binabad namin ito sa mga rikado. Paminta, toyo, kalamansi, asin, betsin, suka, tanglad, luya, bawang at sibuyas. Ang kalahati noon, ibibilad namin sa araw kinabukasan para matuyo. Pagkatapos ay ipiprito namin sa hapon. Ang kalahati naman, adobong tuyo ang binabalak naming luto noon. Kapag ganito ang ulam at pulutan, Sir Sat, talagang busog at masayang kainan. Inumaga na kami sa paglilinis kaya sinabihan ko na lamang si tatay na sabihin niya kay nanay na ibilad ang binabad naming palaka. Baka tanghaliin na ako ng gising kako. Tumango naman si tatay at sumagot na siya ng bahala nun. Ang iba ko namang kaibigan ay nag-uwian na. At yun na nga, 11:00 na ng tanghali ako nagising. Wala na rin si Jano sa bahay. Si tatay naman ay nasa sakahan na. Tanging si nanay na lamang ang naiwan sa bakuran na inaasikaso ang mga binalad na palakanon. Tinulungan ko na muna ito bago kami kumain ng tanghalian. Habang kumakain, naisipan kong tanungin si nanay ng tungkol sa kuno-kunong aswang na si Hilda. Ang mga kasunod na pagsasalisay sa istoryang ito, Sir Sat, ay base na lamang sa mga kwento ng kapatid ni Hilda. Ayon kay nanay ay hindi naman talaga aswang si Hilda noon. Wala din sa dugo nila ang pagiging aswang. Pero nagtatrabaho ito sa Iloilo. Doon nakapag-asawa ng taga-istansya sa isang bahin sa Iloilo. Matagal na hindi nakauwi si Hilda sa lugar namin. At nang umuwi ito ay kasama na nito ang kanyang asawa na si Raul. Buntis na noon si Hilda, pero nakikita na nila ang kakaibang ugali niya. Hindi na ito ang dating Hilda na kilala nilang mahinhin at malinis sa katawan, maging sa kanilang pamamahay. Sa pagdating na mag-asawa sa lugar namin ay doon na umano namangha ang mga tao dahil nagawa ng kanyang asawa na matapos ang kanilang kubo sa loob ng isang araw lang. Ultimong ang magulang ni Hilda ay nagulat. Si Raul lamang ang nakita nilang nakagawa ng ganung bagay. Tumulong naman dito ang ama at kapatid ni Hilda.
Pero hindi posible na matatapos yung kubong yon. Sa ganun kabilis lang. Ang tansya pa nga nila ay aabutin umano ito ng 5 araw. Isa pa, hindi yun ordinaryong kubo lang. Kumbaga bahay na talaga ito. Gawa nga lang sa light materials. Ayon sa ama ni Hilda ay iniwan nila si Raul sa lugar kung saan nila nagpatayo ng kanyang kubo na wala pang dingding ang kubo nun. Ganun pa man ay nabiyak na nila at nalinisan ng mga kawayan na kanilang kagamitan. Pero sigurado silang hindi pa yun magkasya. Kailangan pa nilang bumiyak na muli ng dagdag pang mga kawayan para mabuo ang dingding ng kanilang tulugan. Sinabihan nila si Raul na sumunod lamang sa kanila sa pag-uwi. Natuwa pa sila dito dahil ayon sa kanila, napakasipag ng taong yon. Pero ang hindi lang nila maintindihan ay ang uri umano ng amoy nito. Napakasangsang na hindi nila kayang ilarawan. Halos hating gabi na nang nakauwi ang asawa ni Hilda. Naramdaman lang ng magulang at kapatid ni Hilda ang pagdating niya. Naramdaman din nila ang pagbangon ni Hilda at pagbukas ng pintuan noon. Pati ang pagsara ng pintuan. Kaya ang akala nila ay nasa loob na ng bahay ang mag-asawa. Pero sumunod na araw, 4:00 pa lamang ng umaga ay nagising na ang ina nila. Nakaugali ang pagising na ito ng mga tao sa probinsya noon. Ang buong akala nila ay natutulog pang mag-asawa pero nagulat na lamang ang mag-asawa nang kumatok sa pintuan si Hilda. Ayon sa kanya ay galing sila sa kanilang kubo at doon sila natulog. Nagtaka ang tatay ni Hilda dahil sa pagkakaalam niya. Hating gabi na dumating si Raul at hindi pa naman natapos ang kanilang bahay. Pero nagulat ito nang sinabi ni Hilda na maayos ng kanilang bahay at tanging ang kusina na lamang ang ginagawa ng kanyang asawa. Sa katunayan, umuwi na lamang siya para kunin umano ang kanilang kagamitan. Damit lamang yun na isang bag. Pinagalitan pa si Hilda ng kanyang ina pero hindi ito nakinig. Hindi din naman ito sumasagot. Pero nang sinabihan na siya na magdala ng kanilang kaldero na mapaglulutuan, sinabi ni Hilda na hindi nila yun kailangan. Muling nagalit ang nanay ni Hilda pero inawat na ito ng kanyang ama at sinabihang hayaan na lamang sila mag-asawa. Magmula noon ay kaliwat kanan na ang nabalitaan naming pagpatay sa kabilang barangay. At minsan ay dito din sa sitio namin. May buntis na mga anak na pero nalaglag pa. At sa bawat insidente ay laging nakikita sa lugar ang mag-asawa. Mahaba ang pagkikwento ni nanay noon. Halos hindi naman ako makapanimala sa mga kwento niya. Pero sinabi niya na si Raul ang pumatay sa magulang ni Hilda dahil nahuli sila ng mag-asawa na kinakain ang sarili nilang anak noon. Ano nay? Kinain nila yung sarili nilang anak? Tumango si nanay. Sinabi pa nito na iitakin na sana ng ama ni Hilda ang aswang pero mabilis siyang sinunggaban ng nilalang. Ultimong si Hilda ay tumulong din sa pagpatay sa kanyang magulang. Nakakapanindig balahibo ang mga nalaman ko na kwentong ito na ni minsan ay hindi ko pinakinggan kahit noong kabataan ko pa. Ginagawa lang naman kasing panakot ng mga matatanda noon si Hilda. Pero hindi ako interesado at hindi ako naniniwala dahil wala talaga akong nakikita. Ngayon lang ako nagka-interes dahil sa nangyari kay Jano kagabi. Muli kong tinanong si nanay kung nasaan ang asawa ni Hilda. Ayon naman sa kanya, pinatay ang asawa ni Hilda nang mahuli ito ng mga tao na may inaaswang itong buntis. At ang buntis na yon, walang iba kundi si nanay. At ang kanyang ipinagbubuntis, ako. Ibig mong sabihin ay si tatay ang pumatay kay Raul? Ang sagot naman sa akin ni nanay, si Nanay Sasa umano ang pumatay. Gulat na gulat ako noon sa lahat ng nalaman ko.
Hanggang sa maya-maya pa ay dumating na si tatay. Nagaling sa may sakahan. Kasama nito si Nanay Sasa kaya hinainan na sila ni nanay. Tumayo ako at lumapit sa kanila para magmano. Sinabi ni tatay na pinakiusapan siya ng nanay ni Jano na sunduin si Nanay Sasa. Nag-aalala ito sa sinapit ng kaibigan ko sa palayan kagabi. Kamusta na si Jano, tay? Tanong ko. Maayos naman umano pero pinagbawalan pa siyang lumabas ng bahay ni Nanay Sasa. Sinabi din ni Nanay Sasa na hindi paligtas ang gumala sa gabi. Batid niyang nakapag-ipon na ng lakas ang nilalang at tila ba may balak itong maghigante sa pagkamatay ng kanyang asawa. Kaya kayong mga kabataan huwag gala ng gala tuwing gabi ha. Paalala nito. Tumango naman ako sa kanyang sinabi. Saglit lang siyang nagpahinga bago nagpaalam na aalis na dahil may gagamutin pa siyang pasyente sa kabilang sitio. Bago siya umalis ay muli niyang binigyan ng langis si tatay. Maging ako ay binilinan niya na magsalin ng langis sa maliit na bote para may dadalhin ako sa tuwing aalis ako at pupunta sa kung saan nun. Nagpasalamat naman ako sa kanya at sinamahan ko na si tatay na ihatid siya sa labas. Pinasakay namin ito sa tricycle para sigurado kaming ligtas siyang makakarating sa kabilang sitio. Ilang oras pang nakalipas ay dumating na sina Kuya William at Elmo. Kaya kami na lamang ang nagluto ng palakanon. Napag-usapan na lamang namin na dadalhan na lamang namin ng lutong palaka si Jano. Sinabihan naman kami ni tatay na hatiran namin habang maaga pa para makabalik kami kaagad. Muli kaming pinaalalahanan ni tatay na delikado ang gumala ng gabi. Sang-ayon naman kami sa sinabi ni tatay. Kaya tulong-tulong kami sa pagluto ng maaga ng nahuli naming mga palakanon. Maaga kaming natapos kaya magkakasama kaming tatlo nang hitatid namin ang pati ni Jano sa aming mga nahuli. Pero bago pa man kami nakaalis, naisipan ko na magsalin ng langis sa maliit na bote ng efficacent oil. Hindi naman napuno ang bote pero pwede na. Pinasok ko na ito sa bulsa ko at lumabas na ng silid nun. Paglabas ko ay naghihintay ng dalawa kaya kaagad na kaming umalis papunta sa bahay nila Jano. Nasa 300 metro lamang ang layo ng bahay nila Jano sa amin. Kaya hindi naman ganun katagal ang aming paglalakad. Mabilis kaming nakarating sa bahay nila. At doon ay nasa mahigit 5:00 pa lamang ng hapon. Kaagad naming binigay ang ulam sa kapatid niya. Saglit itong kinamusta at mabilis na rin kaming naglakad pabalik sa bahay. Pero habang naglalakad kami pauwi nun, nakasalubong namin ang isang babae sa daan. Malayo pa lang ay nagtatakip na kami ng ilong dahil sa nakakasulasok na amoy nito. Yun bang isipin mo na ilang buwan itong hindi nakaligo? Tapos hindi naghuhugas kapag meron itong buwan ng dalaw. Basta, ang hirap isalarawan ng kanyang amoy. Saan ka pupunta, te? Tanong sa kanya ni Kuya William. Sumagot naman ang babae ng, "Diyan lang sa unahan." Habang nakangisi na animoy isang baliw. Tiningnan niya pa ako na parang may pinapahiwatig ang mga titig na yon. Para bang nanggigigil ito. Tinanong pa ako nito kung sino ang aking ama. Si Tubing ho, manang. Hindi ko may paliwanag ang itsura nito habang nagsasalita na, si Tubing. Sige. Patango-tango pa siya ng ulo na naglalakad nun. Nawirduhan kami sa kinilos ng ginang, kaya binilisan na namin ang paglalakad pa uwi. Hindi maganda ang naging pakiramdam ko habang naglalakad. Kinuha ko ang langis na nilagay ko kanina sa bulsa ko. Pero ganun na lamang ang pagtataka ko nang umaapaw na ang langis sa bote na hindi ko man lang napansin. Kaagad kong inilabas ang bote at binasa ng langis ang aking palad. Dali-daling hinaplos sa aking tiyan hanggang bewang. Ginagawa ko ito habang naglalakad nun.
Ano yan tol, langis? Lilipad ka na din ba? Nangaasar pang tanong na sa akin ni Elmo nang makita niya ako. 2 bagay lang tol. Lilipad ako o mapapaso ang aswang pag ginawakan ako. Sagot ko kay Elmo noon. Nang marinig niya ang sinabi ko ay kagad itong tumabi sa akin at tumingi din. Ginawa niyang lotion. Ultimong si Kuya William ay ganun din ang ginawa niya. At para hindi na nga malapitan ng nilalang, ginawa ko na lang din ang ginawa nilang dalawa. Umuwi kami sa bahay ng basa ang aming balat ng langis. Kaya pinagtawanan kami ni tatay. Ganun pa man ay sinabi niyang tama lang ang aming ginawa. Kinuwento naman namin sa kanyang tungkol sa babaeng nakasalubong namin sa daan noon. Siyempre, nainis si tatay noon. Sinabi niya sa amin na baka si Hilda ang babae na nakasalubong namin. At nang marinig namin yon, dun ko napagtanto na baka mamaya si Jano yung pupunta niya, di ba? Hindi niya mahanap ang bahay nila Jano. Dinasalan niyo ni Nanay Sasa mo. Sagot naman sa amin ni tatay. Napanatag naman kaming magkakaibigan. Imbis na sa balkonahe ay mas pinili na lamang namin na pumasok sa bahay ng gabing yon. Sabay-sabay na kaming naghapunan. Sinabi ni tatay sa 2 kong kaibigan na sa bahay na muna magpalipas ng gabi dahil mahirap na kapag umuwi pa sila mamaya. Pumayag naman silang 2. Maging si nanay ay nakisali na rin sa usapan namin at muli kaming pinaalalahanan. Habang nagiinuman ay muling kinuwento ni tatay sa mga kaibigan ko ang nangyari sa buhay ni Hilda, kung paano niya nakuha ang pagiging aswang. Namangha ako nang alam pala ni Kuya William ang tungkol sa buhay ng mag-asawa na yon. Doon ko tinanong kay tatay kung nasaan ang kapatid ni Hilda na lalaki nun. Ay naman kay tatay, nasa Manila umano nagtatrabaho. At ay nga, naalala din ni Kuya William na aalis na rin siya sa susunod na araw. Napupunta na itong Manila para doon na magtrabaho sa kumpanya na pinagtatrabahuan ng kanyang kapatid. Napag-usapan pa nga namin noon na kapag nabakante o nagkaroon na ng oras doon si Kuya William, sulatan niya lang kami para makasunod kami kung sakaling may opening o may trabaho din doon. Sinabi naman ito ni Kuya na makakaasa kami. Pero yun nga lang si Elmo, medyo malabo pa daw na makasama siya kung sakasakali nun. Ayon kasi sa kanya, palagay niya ay buntis ang kanyang kasintahan sa kabilang barangay, si Bella. At kung sakali mang buntis na ito, naghihintay na lamang siya ng pagkakataon na mamanhikan na para mapag-usapan ng tungkol sa kanilang pagpapakasal. 10:00 na ng gabi nang makatapos kami sa pag-iinuman. Naghahanda na kaming matulog nang makarinig na naman kami ng paghuni ng hindi maipaliwanag na tunog. Tunog ng isang ibon sa unang tunog pero kapag naman pakinggang mabuti, para bang huni ng insekto. Ayan na, hindi na nakatiis at nanugod na ng bahay. Wika ni tatay. Dahil nakainom ay nanghiram kami ng tapang sa alak nun. Sinabihan namin ng nilalang na kung talagang matapang siya, bakit hindi siya lumapit? Huwag siyang humuni lang ng humuni ng nananakot nun, na hindi na kami bata para matakot sa hunilang. Dahil sa sinabi ko ay bigla na lang kaming nakarinig ng mga nauntog sa pader ng bahay. Pero tinawanan namin ito. Gawa sa semento ang dingding kaya kahit anong paguntog ang gawin niya, hindi niya yun mabubutas. Huwag mo nang ipilit, masasaktan ka lang. Wika ni Kuya William na may pang-aasar nun. Maya-maya pa ay bigla na lamang kumalabog ang bubong. May mga yabag na tumatakbo. Habang nangyayari yon, bigla na lamang itong humiyaw na para bang may tumama dito. Kasunod noon ay pagpagaspas ng pakpak. Doon ay nalaman o naramdam na namin na umalis ng nilalang sa may bubungan. Maya-maya pa ay may narinig kaming pagtawag noon. Boses ng isa sa kagawad sa aming barangay.
Nilabas namin ito at doon nakita namin na may kasama pa lang siyang 3 tanod. Ayon sa kanila ay nagpapatrolya sila. Nakita nila ang nilalang sa itaas ng bubungan. Alam nilang hindi ito normal na ibon lang kaya tinirador ng tanod yon. Nawala ang kalasingan namin dahil sa nangyari. Pumasok ako sa loob ng bahay. Kinuha ko ang palaso ni tatay na luma. Dati niyang ginagamit ito sa pangangaso sa bukid. Kinuha ko rin ang langis. Muli kong hinaplusan ng langis ang aking balat. Sinuot ko ang sombrero na may built-in na flashlight. Paglabas ko ng bahay ay tinanong ako ni tatay kung saan ako pupunta. Sumagot naman ako ng, "Sasama ako kinakagawad, tay. Sawang-sawa na ako sa aswang na yan. Nag-iisa lang, hindi pa mahuli." Hindi ko naman naisip na dahil sa ginawa ko ay sasama din sina Kuya William at Elmo. Kumuha din sila ng kani-kanilang armas. Kinuha ni Kuya William ang tulagdok na sanga ng Madre de Cacao na sana ay gagawin ni nanay na pangtukod sa kanyang tanim na orkidyas. Habang si Elmo naman ay garab na nakasabit sa balkonahe ang kanyang nakita nun. Sasama pa sana si tatay pero hindi na namin ito pinayagan pa. "Walang kasama dito si nanay, tay. Huwag ka mag-alala. Uuwi kaming buhay." Napailing na lamang si tatay sa sinabi kong yun. Pumasok na ito sa bahay at kami naman ay sumama na sa mga tanod at kay kagawad. Sa aming paglalakad ay nakita namin ang isang babae noon. Naglalakad din. Naririnig namin ang huni ng tiktik. Pero tila ba malayo ito. At sa uri ng paghuni nito ay doon ito dumadaan sa mga palayan. Sinundan lamang namin ang huni nun. Hanggang sa napagtanto naming sa kabilang barangay na ang tungo ng nilalang na ito. "Naloko na. May buntis din sa unang sitio sa kabilang barangay," wika nito. Halos nasa boundary lamang ito ng aming barangay. May maliit lamang na sapa ang pagitan. Tapos kabilang barangay na. Dahil sa pag-aalala sa buntis, sinundan pa rin namin ito. Kahit pa hindi na yun kasali sa dapat na ronda ng aming barangay. Bago pa kami lumapit sa bahay ng buntis na yon, nagpahid muna kami ng langis. Binigyan ko rin si kagawad at 3 niyang tanod. Sinabihan ko din silang galing kay Nanay Sasa ang langis na yon. Pangontra yun sa aswang kaya mainam na magpahid muna bago lumapit. Narinig namin ang mahinang paghuni ng tiktik. Nasa likuran yun ng bahay. At dahil talagang nakakatapang ang alak ay umikot kami ni Kuya William sa kabilang bahagi ng bahay na yon. Sa kabila naman ay si kagawad at ang isang tanod at si Elmo. Sa harap naman ay ang 2 tanod doon. Abalang-abala ang nilalang na ito sa pagsilip sa loob ng silid kung saan naroroon ang buntis. Gawa lamang sa kawayan ng dingding ng bahay na yon. Kaya siguro'y nakikita niya kung anong nasa loob. Kaya siguro hindi niya kami napapansin. Napakalapit na namin sa kanya. Halos kita ko na nga yung laway niya na tulo ng tulo nun. Dahil sa gigil ko dito ay walang pakundangan ko inong inasinta ng palaso. Kaagad itong napahiyaw at sa gulat namin ay boses ng isang babae ang lumabas sa paghiyaw niya. Wala itong pakpak. Mabilis ako nitong nilingon. Lulusubin na sana pero nagawa nitong hambalusin ni Kuya William ng tulagdok. Tinamaan ang nilalang na yun sa hita. At laking gulat namin na nagawa pa rin itong makalipad kahit na wala itong pakpak nun. Nakalutang lang. Magkakahalong pagkamangha, pagtataka at talagang takot ang naramdaman namin nun. Nagawa pang maihulog ng nilalang ang palaso na bumaon sa kanyang tagiliran. Kinuha ko ito. Punong-puno ito ng dugo at napakalansa ng amoy nun. Ilang sandali pa ay bumukas ang pintuan ng bahay na ito. Doon namin nalaman na naroroon pala si Nanay Sasa sa loob. "Abay kayong mga bata kayo.
naunahan niyo pa ako sa pag-atake doon ah. Napuruhan niyo ba? Sinabi kong may sugat ito sa kanyang tagiliran. Nasugatan din ito ni Kuya William sa hita nun. Kinuha ni Nanay Sasa ang mga sandata na ginamit namin na tumamas sa nilalang na yon. Pinapasok nila kami sa loob. Gising ang buntis. Pinapasok na rin nila sina Kagawad at ang 3 tanod nun. Pinagkape. Habang nagkakape ay sinalang naman ni Nanay Sasa ang palaso sa nagbabagang uling. Pagkatapos nun ay sinunod niya ang tulagdok. Sinabi niya na sa pagkakataong ito ay wala nang kawala ang nilalang. Sigurado siya na hindi na nito makakaya pa naggamutin ang kanyang sarili. Hintayin na lamang namin ang mga susunod pang mga araw. Nasa 10:00 na ng umaga kaming nakauwi ng gabing yon. Hindi namin nagawa pang makapasok sa silid. Sa sala na kami nahiga at natulog. Kinabukasan ay nagising naman kami sa ingay sa paligid. Yun pala ay maagang pumunta si Kapitan sa bahay. Kinukuha kaming tanod nun. Hindi naman makasagot sa akin si tatay kasi hindi naman siya pwedeng magdesisyon para sa akin. Nang makausap na ako ni Kapitan, humindi ako. Sinabi kong nagkataon lamang na nakahiram ako ng tapang sa alak kaya nagawa kong sumama kina Kagawad. Ganun pa man ay nasa bahay lang naman ako kapag kinakailangan. Basta ayoko maging tanod nun. Wala namang nagawa si Kapitan kundi ang tumango na lang. Nagpaalam na mga ito habang kami naman ni tatay ay naganda na para makapunta na sa palayan para mag-araro. Sumunod na araw ay umalis na si Kuya William papuntang Manila. Nakakalungkot man pero ganun talagang buhay. 2 araw pang lumipas. Nakatanggap na kami ng balita na may natagpo ang bangkay ng isang babae sa isang abandonadong bahay na pinagmamay-arian ng magulang ni Hilda. At ang bangkay na kanilang natagpuan, walang iba kundi ang bangkay ni Hilda. Ayon sa kapitan ay inuuod na ang bangkay ng matagpuan ng mga taong dumadaan sa lugar. Hindi na nila kinakaya ang nakakasulasok na amoy na bubulok nun. Kaya pinuntahan na nila ang lugar at tiningnan at doon nga ay nakita nila ang nabubulok na katawan nito. Siguro'y hindi ito nagkatawan. Pero magmula kasi noon ay wala na kaming nabalitaan pang nambibiktima sa aming lugar. Kung meron man kaming napapabalitaang mga pagpaparamdam ng aswang, yun ay purong mga huni lamang.